لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, na una-una sa lahat, hinihingi ko ang kalinga ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Satanas. Ang pagsamba, pagdarasal ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang tanging Diyos at nag-iisa. Naway ang kapayapaan, pagpupugay, magpas sa kanyang propeta, sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naway tanggapin ng Allah ang ating mga mabubuting gawa at patawarin ang ating mga kasalanan. At naway ipagmana sa atin ang kanyang paraiso at ilayo tayo at ipagbawal sa atin ang kanyang imperno. Alhamdulillah, dito tayo sa oras na ito, mabiyayang oras, mapagpalang oras, dahil nandito tayo magpaalala at makinig sa Islamic lectures. Alhamdulillah, at salamat din sa inyo, jazakumullah khairan sa inyong pakikinig at pagtuloy. Alhamdulillah, siyempre yung usual topic na natin na aning mga wajibat ng siyam, yung mga obligatory sa siyam, aning mga sunnah sa siyam, aning mga shurut, kondisyon ng siyam. Ngayon, inshallah, yung topic naman natin ay mga common mistakes pagdating sa pag-ayuno, sa pagdating sa Ramadan o pagdating sa pag-ayuno, inshallah. So mag-una, magbibigay muna ka ng general lecture sa common mistakes. Pagkatapos ay bangitin natin yung mga tribal mistakes. Siyempre may mga kaibigan ako tinanong kung maiyakan, tausok, Maguindanao, Maranao, Kagan, Sama. Ano yung mga mistakes na nakikita nila nakikita nila sa lugar nila? Yung mga common mistakes na special sa tribo nila o di kayong general or mushtaraka na lahat ng tribo halos meron silang mga ganong kamalian. So inshallah general lecture muna, tapos bangitin natin mga ilang common mistakes sa mga tribal mistakes, inshallah. Alhamdulillah, unang-unang mistake sa pagdating sa pag-ayuno o sa buwan ng Ramadan ay pag-iwan ng salat maliban sa Ramadan. Ito ay napakalaking mali, no? Bagkus ang salat ay rukun na hindi narapat iwanan to o hindi pahalagahan, dahil ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufr tarku as-salah. Pagitan ng isang tao at yung pagtatambal, shirk, at pagiging kafir, pagiging kufur niya ay ang pag-iwan ng salat. Paano kasi sa Ramadan lang nagsasala? Paano kapag hindi Ramadan wala nagsasala? Na Allahu a'lam, pero ano natin dito ay kapag hindi nagsasala ang isang tao na hindi siya nagsasala kahit isang beses, ito ay palatandaan na lumabas siya sa Islam. Pero kapag nagsasala siya paminsan at hindi nagsasala paminsan, na inshallah ay maging dahilan ang pag-aayuno niya o ang Ramadan sa pagbura ng kanyang makasalanan. Ito ay magiging dahilan na maging matuwid siya sa pananampalatayang Islam. So unang-una, ang pag-iwan ng sala maliban lang sa buwan ng Ramadan. Ito maming nagkakamali ito or maming kaya nila yung Ramadan kumbaga special month lang na doon natin ibuhos lahat ang ating mga effort para magsala, pero wala na ng Ramadan, wala nang wajib na pag-ayuno, kumbaga bumalik na sa dating daan nila, bumalik na sa dating pamumuhay nila. So na'udzubillah, alhamdulillah, ang pagkarino Muslim, nagagawa naman natin yung pang-araw-araw na sala, daily obligatory prayers. Pero meron din mga tao na karamihan na akala nila sa buwan ng Ramadan lang yung pagsasala. So yung pangalawa, yung pagkalimot sa vision or mission ng Ramadan or pag-ayuno. So akala nila pagdating na ng Ramadan o mag-ayuno na kumbaga ito ay pagkain lamang at inumin.
no? Kasi ito ay hindi ito yung main reason yung bakit tayo nag-ayuno or pagdating ng buwan ng Ramadan. Kasi ang siyam ay Junnah, ito ay isang protection pangalaga o pagtuturo sa isang Muslim para mas madagdagan ang kanyang takwa, pagtakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, pagdating ng Ramadan, ang mga tao lang ay bumibili sa mga pagkain, pinupuno nila ang kanilang mga rep or mga kanilang mga stocks ng pagkain. Kasi yun lang, kumbaga yun yung main reason, kumbaga pipigilan tayo sa pagkain. Pag-inom, magsasahur tayo, mag-iftar, tapos na, yun na yung fasting sa araw na yun. At susunod na araw, ganun din. Each day, yun na yung fasting nila, kumbaga magsasahur, mag-ayuno, mag-iftar, yun na yung pag-ayuno sa araw na yun. No? So, maling kamalian, kumbaga, ang pagpapaste, ang pag-ayuno ay mas malaki pa doon. So, paggawa ng pagpaparami ng mabuting gawa, pagbibigay ng sadaka, pagpapahalaga sa pag-unayan ng pagpamilya, pagbabasa ng Quran, ito lalong-lalo na. So, yun yung una paglimot sa mission or vision ng pag-ayuno. At ano yung wisdom na behind dito? So, yung kadalasan ng mga tao, akala nila yung pagkain lang at pag-inom. Pag-iwas sa pagkain at sa pag-inom. So, yung pangatlo, kasunod or follow-up ng second ay yung pagpaparami ng mga ibadat at sadaqa at salawat at tilawat, pagbabasa ng Quran. So, marami dito ng kulang. So, yung akala nila ibada lang ay yung pagpaayuno nila. Wala silang ginagawa maliban doon. So, niya sa nagbabasa ng Quran or hindi sila paparami ng salawat or nagdudua. So, yun na nga, kahawig lang ng una ay yung hindi pagpaparami ng mga ibadat or pagpapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, salawat, pagbabasa ng Quran at iba't ibang pang mga ibadah. Pangapat, al-i'rad ang ta'allum al-ahkam as-sawm. Kung dumating na yung Ramadan, hindi na nila pinag-aaralan ito. Kung ba ano lang nalaman nila dati, yun na yun, basta mag-som lang ako, magsahur, mag-som, iwasin yung mga kondisyon ng som, at mag-iftar na, wala na. Kumbaga, yun lang, wala na. Kumbaga, hindi nila pag-aaralan ano yung Ramadan, ano na yung kondisyon, yung mga nakakasira ng suyam, ano yung mga magandang ibadat dito. So, basta sa kanila, pag tayo Ramadan, okay, maging maayos tayo, maging matakot tayo, magpapasing tayo, wala na, yun na lang. Hindi na sila mag-aaral. So, maraming ganitong tao. Alhamdulillah, ay seek our lantad na ngayon, siyempre marami ng muhadarat. Alhamdulillah, sa mga nakakatin or sa iba't ibang muhadarat, ito ay pinapalaganap, yung mga ganitong online or face-to-face. Alhamdulillah, majazahumullah kayo. So, yung pangapat ay pagtalikod or pagwawalang bahala sa pag-aaral ng Islam patungkol sa Ramadan, sa pag-ayuno, kondisyon, mga kaugalian dito. So dapat lang sa isang Muslim na pag-aaralan ng buwan ng Ramadan, ng pag-ayuno, para mas malaman niya patungkol dito. So yun yung panglima. Pangapat yun, panglima ngayon, tagyo or awqat. Pagsasayang ng mga oras, lalong-lalo sa gabi. Kasi nung nag-ayuno pa sila sa sahur hanggang sa iftar, kumbaga kadalasan dito ay behave ang mga tao, kumbaga kasi fasting sila, ayaw nila maggalaw masyado, reserve sila ng energy. So pagdating ng iftar, kumbaga time na, kumbaga enjoy na tayo, kumbaga chillax na tayo, relax na tayo, pwede na tayo maglaro, pwede na tayo manood ng mga films, pwede na tayo maglaro, pwede na tayo magkwentuhan. Kumbaga sinasayang nila yung oras, no? Kadalasan sa gabi nito. Pwede kaya kahit sa pag-ayuno, kumbaga ang ginagawa nila ang katumbas, kung nag-ayuno sila from sahur to iftar, ang ginagawa nila kadalasan matulog or magpahinga. Wala na yung ginagawang ibang ibadah. So, matulog lang sila,
para hindi nila maramdaman ang gutom hanggang sa iftar. So pagkatapos ng iftar, sinasayang nila yung oras. Ang nanggabi nila, kumbaga sinasayang sa walang hindi makabuluhang bagay. Pwede mag-games, maglaro ng online games, pwede maglaro ng basketball, maglaro ng mga physical games. So, yun yung katumbas niya. So, hindi na sila nagbabasa ng Quran. Ganun yung ano nila, style yung nakasanayan. So, ito ay malaking pagkakamali, no? Because mas maganda, yung ay mas mainam talaga na i-google to sa pagbabasa ng Quran, pagtatayo ng Qiyamul Layl, pagbibigay ng magandang payo or pagbibigay ng mga lectures sa Islam, ito ay makakabuti, no? So yun yung panglima, pagsasayang ng mga oras, lalong-lalo sa gabi ng Ramadan na sa mga bagay na hindi makapuluhan. So pang-anim, at tawassu fil akl wa shurb. Kumbaga, follow up ng kanina ay pagpaparami or pagbibigat or pagdadami ng pagkain at pag-inom. So lalo-lalo sa sahur na, kumbaga, kasi pagdating ng Ramadan, kumbaga, mag-stock sila ng maraming pagkain. Tapos, pagdating naman sa pagkain, marami din nasasayang, no? So, malaking kamalian, no? So, yung nakakala nila yung pagkain lang. So, pagdating naman sa pagkain, eh marami din nasasayangan, no? Hindi rin nila ubos at tatapon din. So, ano yung essence? Bakit tayo nagawin? No? Kumbaga, para maramdaman natin yung mga tao na wala silang makain or hindi sila nakakain ng kahit isang beses lang, mga taong nahihirapan, mga taong nasigyera, mga miskin or mga walang-wala talaga, mga pulubi. So, para maramdaman natin yung sitwasyon nila, eh hindi tayo yung mga pangkaraniwan na tao, yung mga mayayaman. Ang ginagawa, pinagpaparami ng pagkain. Tapos gayon din, nagsasayang din ng pagkain. So, na'udzubillah, no? Malaking pagkakamali, malaking kasalanan na israf tayo or nagsasayang sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi inaalala yung mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun yung pang-anim. Pang-pito, ta'jilus suhur o sahur wa ta'khirul futur. So, ang ginagawa, sa liwat ng sunnah or kabaliktaran ng sunnah, ang kadalasan ginagawa ng mga tao, pinapaaga nila yung sahur at pinapahuli nila ang fatur or iftar. So, kasi ang sunnah, pinapahuli natin ang sahur, yung malapit na mag-maghrib, pwedeng 30 minutes or 1 hour. Eh, kasi tayo kasi parang 12 pa lang, nagsahur na kami, 1 a.m. nagsahur na kami, or 2 a.m. nagsahur na kami. So, ito malaking pagkakamali, no? Ito ay hindi malapit sa sunnah. Kasi sa sunnah, kumbaga, yung sunnah or mas mabaraka o mapagpala, yung malapit na sa Fajr o Salatul Fajr. So, maybe 30 minutes, 1 hour, 1 hour and a half. So, hindi tayo magpapaga ng sahur. Mga 3 hours before, 4 hours before. So, itong ay malayo sa sunnah. At gayon din, ta'khirul iftar o ta'khirul futur. Kumbaga, ang sunnah ay pagdating pa lang ng orasan ng iftar ay i-break na natin agad yung fast natin. Hindi natin ipapaliban, no? Dahil ito ay malayo sa sunnah. So yun, no? Yung kamalian na pagpapaga ng sahur at pagpapahuli ng iftar. So yung tama, ipapahuli natin yung sahur natin, yung mas malapit sa Fajr, at yung iftar ipapaaga natin, no? As soon as possible, pagdating ng oras, i-break na natin yung fast natin. So yun yung 7. So number 8, kasi yung pinakamalaking ibadah sa buwan ng Ramadan ay yung pagbabasa ng Quran. So karamihan sa mga tao ay binabaliwala nila ito, paglayo sa pagkaintindi ng Quran o pag-aaral nito o pagbabasa nito. E paano naman yung mga hindi hafil or hindi masyadong nakakabasa? Siyempre, yung babasahin nila yung kaya nilang basahin o yung anong makakaya din nila. O yung tugma sa oras nila. No? So, babasahin nila yung i-review nila yung mga na-memorize nilang surah at subukan nila basahin yung mga kaya nilang basahin. So, ito ay sapat na sala. Pero sa iba, kung mas narapat na, basahin nila yung Quran. Kung kaya nila makatam, maubos yung page to page, alhamdulillah, mas mainam. Pero, like Khalifa Nafsan, illa wus'at, anong nakakaya ng isang tao, ay gawin niya, no? Sabot ng kanyang makakaya. So,
So ito yung paglayo. Number 8, paglayo sa pagpapahalaga sa Quran sa buwan ng Ramadan. So yun number 8. Number 9, ihmal kasi kumbaga pagbabawalang bahala ng mga magulang or mga guardian sa kanilang mga anak or sa kanyang pamilya pagdating sa pagpahalaga ng pag-ayuno. Sabi ng magulang, maliit pa kasi yan eh. Huwag muna natin ano yun ng fasting. Hindi pa yun kaya. No? So itong malaking kamalian, no? Ito ay saliwat or baliktad sa kagawan ng mga naunang nasyon or naunang henerasyon, mga salaf, kung kahit maliit pa lang italbiyan na, disiplina na sa pag-ayuno, no? At yung mga narapat sa pag-ayuno, yung mga kondisyon, mga wajibat, para malaman nila at mahubog na sila. No? Kasi pag lumaki na yan, mahirap na itarbiya, disiplina. So yun yung number 9 ay pagwawalang bahala ng mga magulang or guardian sa kanilang mga anak or mga bata pa. Huwag mo muna turuan niya magsom. Huwag mo na magsom kasi bata pa, hindi pa niya kaya no? Yan, ako kung baby, siyempre alam na natin. Pero yung mga dumating na sa mga 6, 7, kung turuan na natin yan, well, pwede 5 years old, 4 years old, ano? Hindi pa man wajib sa kanila, pero kung na-discipline na natin nila. Na-break man nila yung fast nila, walang problema. Kung dahan-dahan lang. At least early age, natutuwa na natin sila, na-discipline na natin sila pagdating sa kahalagaan ng pag-ayuno. So yun yung number 9. Number 10, pagdating naman sa kababaihan, kapag dumating ang kanilang buwan ng dalaw, ay hindi na sila magpayo or hindi na hinahikayat ang kanilang mga pamilya pagdating sa pag-ayuno. Dahil may buwan ng dalaw ako or may dugo pa ako, hindi na ako magsasalita, hindi ko na hikayat yung pamilya ko, hindi na ako magtutulak sa kanila sa pag-ayuno. So malito, no? Bagkos mas magandang sa kanila ito ay kabilang sa ibada nila, sa mabuting gawa nila na pagpapaalala sa kanilang pamilya. Pagdating sa Ramadan, pagdating sa pag-ayuno, pagdating sa pagsasagawa ng sala. So ito ay katumbas or yung gagawin nila kapag sila ay tatnan ng buwan ng dalaw, ay hikayatin nila kung gagawin nila ibada, katumbas sila yung mag-prepare ng iftar, prepare ng sahur, tutulong sa kanilang pamilya. Ito yung katumbas na sa gawain nila. So yun yung number 10, yung sa mga kababayan naman na kapag nadatan silang buwan ng dalaw or yung mga postpartum, yung tutulong sila sa mga kaibada at sa kanilang pamilya, no? So yung number 10. Number 11, so ito yung isali ko na sa mamaya sa mga tribal mistakes. So ulitin ko, mga common mistakes pagdating sa pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Una-una, pag-iwan ng sala maliban sa buwan ng Ramadan, no? Yun yung una. Hindi sila nagsasala maliban sa Ramadan. Ito malaking kamalian. Number 1 to. Number 2, ang paglimot o pagwalang bahala sa mga misyon ng pag-ayuno at anong wisdom sa pag-ayuno. Pangatlo, kulang sa pagpaparami ng mga mabubuting gawa sa buwan ng Ramadan. Ang kanila ay mag-ayuno lang tapos wala na. Ito lang yung pag-ibada sa kanila. So, ito number 3, kulang yung paggagawa ng mabubuting gawa sa buwan ng Ramadan. Pang-apat, pagtalikod or pagwalang bahala sa pag-aaral ng Islam o pag-aaral ng pag-ayuno or sa Ramadan. So kung pagdating ng Ramadan, wala lang, fasting na tayo tapos na. So mali. So dapat pag-aaralan, mas higit nila pag-aaralan yung pag-ayuno or buwan ng Ramadan. Pang-5, pagsayang ng mga oras sa mga araw ng Ramadan, lalo na sa mga gabi nito. Pang-6, pagpaparami o pagsasayang ng pagkain at pag-inom. Pang-7, pagpapahuli ng sahur at pagpapauna ng sahur or ginagawang early yung sahur at ginagawang late yung iftar. So mali yun, no? So dapat gawing late yung sahur at gawing early yung iftar. So pang-8, pagtalikod o pagwalang bahala sa
pagpapahalaga ng Quran. So pagbabasa ng Quran, ito ay pinakamainam na ibadah sa buwan ng Ramadan. So maraming nagkukulang dito, no? So number 9, pagpapawalang bahala or hindi binibigay importance sa mga magulang, sa kanilang mga anak, lalo-lalo yung mga early age sa pagdating sa pag-aayuno. So at early age, kung pwede, as soon as possible, tuturuan na sila patungkol sa Islam, tungkol sa Ramadan, sa pag-aayuno. At yung pang-sampo, pagdating sa makababayan, yung kapag sila nadatnan ng buwan ng dala o postpartum, ay tutulong sila sa paghahanda ng pag-ayuno or sa isang nag-ayuno, sa isang saim, pagdating sa iftar, sa sahur, sa pag-aalala, pagsasala, at yung mga pinagbabawal during Ramadan, no? Or pagtuturo ng Islam. So yun yung general lecture. So ngayon, inshallah, magbabanggit tayo ng ilang tribal mistakes. Siyempre, tinanong ko yung mga kaibigan ko, mga Maranao, Maguindanao, Iyakan, Kagan, Sama. So baka mayroon sila mga sa common mistakes na general common mistakes na halos lahat ng mga tribes meron sa common mistake o di kaya meron sila mga mistakes na special sa kanila, no? So kasi ngayon, alhamdulillah, kung dumami ng mga graduates sa mga iba't ibang universities, Islamic universities, so medyo nabawasan na yung mga maling kamalian o yung maling paniniwala, pero gayon pa meron pa rin natitira sa mga probinsya, sa mga pauman na or mga tao na hindi pa masyadong maraming mga ulama sa kanila, no? So mabanggit tayo ng ilan, inshallah. At pagkatapos noon, hanggang doon na lang. So ngayon ay mga mistakes, common mistakes sa pag-aayuno, no? So itong number 1, ito halos lahat ng tribes na tanungan ko, no? Ito yung napaka-common mistake. Ang tinatawag nilang talafurun niya, pagbanggit ng niya. Ano yung pagbanggit ng niya? Kung sabihin nila, Allahumma nawaitu sawm, no? O di, al-malakasuntu, no? So ito ay malaking pagkakamali, kumbaga pagbigkas ng niya ay bid'ah, no? Mga kasalanan, sabihin natin. So ito, halos lahat ng tribo meron nito, no? Mistake or paniniwala nila na babanggitin mo yung niya mo, Allah malakasum, or nawaitu sawm, or malakasum, or during sahur, masabi nila malakasum, or during iftar, al-malakasum hada iftar, or ganon, or yung the likes, no? So ito, pagbanggit ng niya, eh mali ito, no? So lahat ng niya ay hindi binibigkas maliban sa niya ng umrah or hajj. So lahat ng niya hindi binibigkas, no? So ito isang malaking or unang common mistake na halos lahat ng tribo meron sila nito, yung pagbanggit ng niya. Sabi lang, Allahumma la tasum. Kasi meron hadith na siya sa Allahumma la tasum, pero mahina yung hadith, hindi ginagawang dalil. So ito yung pinanghawakan nila, no? So yung unang-una, pagbanggit ng niya. So yun yung unang mistake. Pangalawang mistake, kapag sa pagpasok ng Ramadan or yung susunod na araw, yung buwan ng Ramadan na ang ginagawa nila, naliligo sila, pupunta sila sa dagat. Pupunta sila sa dagat. Bakit daw? Para maligo sila, para matanggal yung kamalasan ng katawan nila or bilang pag-welcome ng Ramadan. So ito nga ay isang kamalian din or isang bid'ah. Isang bid'ah din pagdating sa pag-ayuno, no? Pagdating sa Ramadan, yung maliligo sila sa pagpasok ng Ramadan, no? So kadalasan sa mga tausog, sa mga sama, meron sila nito. So yung pagpasok ng Ramadan, maligo sila, pupunta sila sa dagat. Tapos meron din sa mga sama, tanong ko, kung habang sila ay nag-ayuno, fasting sila, bawal sila maligo sa dagat. Pwede sa maligo sa dagat basta hindi abot ng pusod or puson, no? Yung sa pusod nila, sa belly button. Bakit daw? Kasi baka papasok yung tubig, masisira yung wudu nila, no? So itong kung magkatumbas din ng pagliligo sa dagat, kung ito naman, bawal sila maligo sa dagat na abot sa pusod nila, sa belly button nila. Kasi baka daw papasok sa tiyan, masisira yung wudu nila. So itong malaking kamalian din, no? Mistake sa mga tribes, no? So yung pangalawa. Pangatlo, tinatawag niya al-imsak o paglagay ng specific time pagdating sa sahur. Kadalasan nito, example, yung 5 or 10 minutes before adhan niya tayo kakain. No? Na pagdating sa sahur, 5 or 10 minutes before adhan, sakto tayo kakain. So tinatawag dito al-imsak or pagpigil sa pagkain na may specific time, no? So yung tama, kapag dumating yung fajr,
pwede, hindi na tayo kakain. Pero maglagay ka ng oras kasi ang Fajr, kapag makita mo ng ano, or medyo naging yung liwanag, doon na yung siguradong Fajr na yun. Pero pagdating sa oras kasi, meron yung doubts, or hindi ka siguro doon, so walang problema, no? Pero maglagay ka ng oras, 5 or 10 minutes, or paminsan merong 30 minutes, or paminsan kung marinig nila yung unang adan, lalo sa Saudi, kasi meron paminsan dalawang adan sa Saudi eh. Kung meron tinatawag na adan na for tinatawag na false Fajr at merong true Fajr. So yung true Fajr, Fajr Sadiq or true Fajr, ito yung kadalasan sana tayo nag-oras kung nag-adan na meron din tinatawag na false Fajr, kung paminsan 1.5 hour before or 1 hour before or 1.5 hour before, meron tinatawag na false Fajr. Paminsan ito, narinig nating adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, parang wala, adan na, mga, hindi na sila kakain, no? So, mali yun, no? Mga false Fajr pa yun. So, pwede pa kumain or pwede pa magsahur. So, meron tinatawag na imsak, may ibang tribo na ginagawa ang imsak, paglalagay ng specific time sa pagpigil ng pagkain. 5 or 10 minutes before or 30 minutes before adan, hindi na sila kakain, no? So, ito ay mali. So, pang-apat, na kamali ang common mistake, mas mahalaga daw ang pag-ayuno kaysa sala. O paglisan ng buwan, hindi na pinapahalaga ng sala. Ano? Hindi natin alam kasi bakit biglang puno-puno nga sa o meron pa mga kamaasan o meron pa mga tao na akala nila dito lang sa Ramadan makukuha natin yung kapatawaran ng Allah. Kumbaga dito lang tayo gagawa ng kabutihan sa buwan ng Ramadan. No? Or hindi niya alam yung sala mas mahalaga pa or rukun mas mahalaga pa kaysa sa siyam, no? So itong malaking common mistake din. Panglima, meron siya tinatawag na yung ginagawa nilang dalil, kutiba alaykumus siyam. Kumbaga, ang sa kanila daw, ito ba common din sa mga tausok or sama, kung saan sinasabi nila, kumbaga, sapat na yung 9 days pag-ayuno ko. Kutiba alaykumus siyam. Siyam lang daw. Kumbaga, sapat na yung siyam na araw. Kasi yung ayat, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum. Kumbaga sa kanila, siyam, 9. So, sapat na yung 9 araw na pag-ayuno mo sa buwan ng Ramadan. So, ito ay maling pagkakala, no? Maling pagtafsir, maling pagkakamali, no? Malaking pagkakamali pagdating sa pag-ayuno. Kumbaga, 9 days lang daw pwede na ang sapat na daw yung pag-ayuno natin sa buwan ng Ramadan. So, ito ay common mistakes, no? So, sapat na daw yung 9 araw. So, yun yung panglima. 9 days lang daw yung pag-ayuno. Pang-anim, yung tinatawag niya takwim, no? Full 30 days Sha'ban. Hindi ginawang dalil o hindi sila sumusunod sa makabagong teknolohiya. Basta sabi nila 30 days Sha'ban, susunod Ramadan na 30 days. Hindi sila tumitingin sa buwan, no? Hindi sila nagbabase sa mga ulama council o nagbabase sa telescope or tumitingin sa buwan. Ang sa kanila, tinatawag niya takwim, 30 days Sha'ban, tapos pagkatapos ng Ramadan na agad. No? So meron pa gumagawa ng mga adat na ito or yung pagkakamali nito sa mga probinsya, no? So ito tinatawag na takwim o full 30 days Sha'ban tapos Ramadan. No? Hindi sa tumitingin sa buwan. So yun yung pang-anim. Pang-pito, ang paghalik daw sa asawa na dahil sa pagmamahal sa oras ng pag-ayuno ay haram daw. Kahit sa paghalik sa noo, haram daw o nakakabatal o nakakasira ng pag-ayuno. Dahil yung ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay khas daw, ay special para sa kanya. At hindi gawin ng mga anak ni Adan o mga Muslim, pangkaraniwang Muslim, hindi daw pwede gawin ito, haram daw sa kanila to, no? Yung mga special lang yung para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw. So mali po yun, no? So ang paghalik sa asawa, sa noo, or walang kasamang pagnanasa, eh pwede, no? Basta mapigilan or may disiplina. So ito ay jaiz or mubah or pwede pinapahintulot. So yun yung akala nila. So yun yung number 7. Pangwalo, sinasabi nila yung paglunok ng laway daw ay nakakasira ng pag-aayuno. So mami nagkakamali, kung mga bawat oras, magduduwa sila. Ganon. So mga malaking pinapabigat or pinapabigat nila ang kanilang sarili, no?
So walang problema no kung paminsanan lang, kung baka nilulunok nila ang kanilang nala, walang problema to. Hindi nakakasira ng wudu. Hindi nakakasira ng pag-ayo ng fasting nila. Pero yung pag-ipon mo ng lunok, no, kung baka binubuo mo yung bunganga mo ng lunok, ito ay makakasira ng pag-ayo. Pero yung paminsanan, kung baka mayroong parang nagbukol sitaw sa lunok mo, walang problema yun, no? So yung kamalian nila yung bawat nagbuo yung lunok, parang iduduro nila mga bawat oras, bawat sandali. So ito yung malaking pagkakamali, no? So yun yung pangwalo. Number 9, meron siya tinatawag na first 1/3 of Ramadan, rahmah. Second 1/3 of Ramadan, maghfirah. Last 1/3 of Ramadan, itqum minan nar. So ano ibig sabihin? Yung unang 1/3 daw ng Ramadan, ito ay kahabagan, mercy ng Allah. Kasi merong hadith dhaif na hindi narapat or hindi siya narapat or naayon sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng hadith, first 1/3 of Ramadan, rahmah daw, mercy, kahabagan ng Allah. Kalagitnaan or second 1/3 ng Ramadan, ito ay maghfirah, kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huling 1/3 ng Ramadan, ito ay itqum minan nar, yung mga paglaya sa impyernong apoy, no? Ito ay hindi narapat or hindi naayon sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus lahat ng Ramadan ay kahabagan, kapatawaran at paglaya sa kaligtasan mula sa impyernong apoy, no? Kahit 1/3 or second 1/3 or ng last 1/3 ng Ramadan, kumbaga lahat yan ay kapatawaran. Pwede kang humingi ng kapatawaran, ng kahabagan, at pwede kang humingi ng kaligtasan mula sa impyernong apoy, no? So ito yung common mistake or paniniwala ng ibang mga tribal na yung unang 1/3 ng Ramadan, kapatawaran, forgiveness, or mercy, yung second 1/3, yun na nga, yung pagligtas, yung last 1/3, yung kaligtasan mula sa impyernong apoy. So itong mali din to, no? So yung panghuli, ito, halos lahat naman, yung biglaang pagkain o ng maramihan sa oras ng iftar, no? So biglaang pagpaparami, katumbas sa kaninang lecture, kumbaga, yung biglaang pagkain ng marami, no? So yun yung common mistake na kinumpile ko sa mga tribal. Mag-mention na lang ako ng mga ilang mistakes sa mga tribes, no? Meron yung sa mga tausog naman, meron siya tinatawag yung mga sharif, datu, na dapat mauna daw dapat yung mga datu mag-fasting bago yung mga kauman nila. Tapos sa mga Maguindanao, meron niya yung fasting nila kapag hindi pa daw lumabas yung manok sa kanyang pugad. Ibig sabihin, hindi pa putol yung pwede pa yung sahon nila, no? So, isa na rin yun. So, marami pa ibang tribo, no? So, yun yung binanggit ko kanina, inshallah. Sapat na inshallah sa mga kamalian, naway patawarin ang ating mga kasalanan at tanggapin ang ating mga kabutihan at ipagmana sa atin ang Jannah at ipagbawal sa ating impyerno. Kung may nasabi man ako masama, ay galing sa ating sarili at mula sa Satanas, at kung may nasabi ng kabutihan, ito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.